Kumusta po kayo mga kinikiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. May nais po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay personal na mga karanasan. Kwento po ng tatay ko. May pagkakataon noon na nabalot ng matinding kababalagan at kadiliman ang kanilang nayon. Pakiramdam nga raw nila noon ay parang tinalikuran na ang kanilang baryo at wala man lang silang mahinga ng tulong. Malimit maganap ang mga hindi maipaliwanag na kababalagan tuwing sumasapit ang gabi. Kung kaya, wala ni isa sa kanila ang nagdalakas loob na lumabas pa kapag nagsimula ng kumalat ang dilim. Ang totoo, sabi ng tatay ko, makita pa lang nila na papalubog na ang araw ay hindi na nila itinutuloy pang umalis ng bahay. Ayon sa pagkaunawa nila, nag-umpisa umano ang mga nakakakilabot na pangyayari doon sa kanilang lugar nang may dumating na isang mayamang lalaki. Isa itong mataas at mistiso na lalaki na mahalata mo kaagad na iba ang kanyang lahi. Noong una ay normal lang naman ang lahat. Umupa pa nga raw ito ng mga tao doon sa kanilang nayon para gumawa ng bahay niya. Bagaman hindi pa lakibo ang nasabing lalaki, maliban doon ay wala naman na silang nakitang kakaiba dito. Mayroon itong dalawang alalay na siya niyang tagapagsilbi. Maayos itong magpasweldo at wala silang naging anumang problema pagdating sa perang pambayad sa kanila. Kung minsan pa nga ay labis pa ang kanilang tinatanggap kaysa sa kanilang dapat na sahurin. Malaki ang ipinagawa nitong bahay at yari sa bato. Siya ang may pinakamalaking bahay doon na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok at nakahiwalay sa kanila. Nang matapos na ang bahay nito, ay hindi na nila muling masilayan pa yung lalaki at nagsimula na rin yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ilan sa kanilang mga kanayon ang nakakapansin, partikular na ang mga kababaihan na tila ba mayroong nakamasid sa kanila kapag sila ay natutulog. Nagsisimula ang lahat sa pagkahol ng kanilang mga alagang aso at masusundan ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay doon na sila magsisimulang kilabutan pagkat parang may mga matang nakatingin sa kanila. Hanggang sa isang dalaga sa kanilang nayon ang bigla ang namatay. Wala itong anumang sakit, kung kaya marami ang nagtaka, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Ang kapansin-pansin nang suriin nila ang katawan nito ay may nakita silang 2 butas sa leg nito na iyon ang itinuturo nilang dahilan ng pagpanaw ng dalaga. Ang paniwala nila noon ay gawa iyon ng ahas na maaaring tinuklaw ang dalaga habang ito ay natutulog. Pero nagsimula na silang magkaroon ng mga masamang hinala dahil na rin sa mga sumunod na nangyari. Nung mga panahong iyon, kwento ng tatay ko, ay hindi pa uso sa kanila ang pag-iimbalsamo.
Sila-sila lang rin ang nagtutulong-tulong sa paggawa ng kabaong. At isang gabi lang nila pinaglalamayan ang taong namatay. Isang araw, habang inaasikaso ni tatay yung kanilang mga alagang hayop, ay napansin niyang kulang ng isa yung kanilang mga alagang kambing. Kung kaya, hinanap niya ito. Sa paghahanap niya, ay nakarating siya doon sa lugar na itinalaga nilang libingan. Yung maliit na sementeryong iyon ay sakop pa ng lupang pagmamay-ari ng kanyang lolo at ipinahagi na lang para gawin nilang libingan ng kanilang mga namayapa. Papalapit pa lamang siya doon ay narinig na niya kaagad yung tunog ng kambing. Kung kaya, dali-dali niya itong pinuntahan at nakita niya itong nalusot ang kalahating katawan sa butas. Nang makalapit na siya ay medyo kinilabutan pa ang tatay ko. Dahil sabi niya, doon lumusot yung kambing kung saan naroon yung kanayo nilang dalaga na pangalawang araw pa lang nakalibing doon. Nagtaka din siya kung bakit nagkaroon ng butas doon at hindi na maayos yung pagkakatusok ng krus na kahoy sa puntot nito. Magkaganon pa man, ay isinantabi na muna ni tatay sandali yung mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan at itinuon na muna yung kanyang atensyon sa alaga nilang kambing. Lakas loob niyang nilapitan pa ito at saka inawakan. At nang kanya na itong hihilain, ay nagulat siya nang bigla na lang iyong humulagpos sa kanyang mga kamay na tila ba may malakas na pwersang humila doon pa ibaba. Dahil doon ay napatakbo na ng tuluyan si tatay. Nakaramdam siya ng matinding takot dahil sa pangyayaring iyon. At agad niyang ikinuwento yung nangyari sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Mabilis na kumalat sa kanilang nayon yung balita at nagdulot iyon ng matindi ring takot sa kanila. Nang sumunod na araw, may panibago na namang balita silang nasagap. Dalawa umano sa mga alagang kambing ng kanilang kanayon ang natagpuang patay. Unang pagkakataon iyon na mangyari sa kanila dahil tahimik talaga kanilang lugar at walang masasamang loob dahil magkakakilala silang lahat at tuluyan nang ang binalot ng matinding kilabang ang kanilang buong nayon. Nang isang gabi ay makita mismo ng mag-asawa ang kanilang namatay na anak na dalaga na nilalantakan naman yung kanilang mga alaga. Nakaramdam pa nga ng tuwa ang mga magulang nito nang makita siya at gusto pa sana nila itong yakapin. Ngunit nang mapansin sila nito ay sila ang kaagad na pinalingan at mabilis itong kumilos para sila naman ang atakihin. Kwento pa ng mag-asawa, parang hindi sila nakikilala ng kanilang anak at wala ito sa kanyang katinuan. Itim na itim ang mga mata nito na nababalot lahat iyon at wala kang makikitang puti. Mayroon din umano itong matutulis ng ngipin at pangil at kapansin-pansin na nalulukuban ito ng isang maitim na kapangyarihan o masamang espiritu. Kung kaya, ganon ang kanyang ikinikilos at tila ba walang nakikilala. Buti na lang at nagawa nilang makatakas na nakapasok agad sila sa loob ng kanilang pamamahay. Napagkasunduan nila na hanapin ito dahil sa pinsalang itinutulot sa kanilang mga alagang hayop
at isinasagawa nila iyon sa araw. Labag man sana iyon sa kagustuhan ng mag-asawa pero wala na rin silang nagawa pa. Dahil kahit sila mismo ay mapapatunayan nilang hindi na iyon ang kanilang anak. Sa kanilang paghahanap ay una na nilang pinuntahan ang pinaglibingan nito at doon ay nagulat sila nang makita nilang parang hinukay ang libingan nito at wasak na ang ataol. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa nasumpungan nila itong nagtatago sa isang maliit na yungib at mahimbing na natutulog. Ang problema, sabi ni tatay, nagdalawang isip umano ang kanilang mga kanayon sa kung sino ang papatay sa dalaga. Ni isa kasi sa kanila ay walang may gusto na saktan siya. Hanggang sa magising ito at nang magdilat ng kanyang mga mata ay namalas mismo nila yung sinasabi ng mga magulang nito. At hindi ito nangiming suguring agad sila. Kung kaya, napaatras sila at napatakbo. Ngunit sinundan pa rin sila nito. At nang lumabas doon sa yungib at matamaan ng liwanag, ay nakita nilang umusok at tila ba nasunog ang balat nito. Kung kaya, nagmamadali itong bumalik sa loob. Kitang-kita nila ang matinding galit ng dalaga. At nang kanila itong muling harapin, ay inatake silang muli. Dito na sila umaksyon. Tinaga nila ito at tinusok ng kanilang mga dalang matutulis na sibat. Pero hindi nila ito mapatay-patay at patuloy pa rin lumalaban. Hanggang sa isang sibat ang tumama sa dibdib nito na tinamaan ang kanyang puso. Doon pa lang nila nakitang humupa ito at napansin nilang kinapos na ito ng kanyang paghinga at lumaylay na ang ulo. At hindi pa doon nagtapos ang lahat ng mga kababalagan. Dahil nang tuluyan ng bumagsak sa lupa yung dalaga, ay napansin nilang unti-unting nasunog ang katawan nito na animoy nadikit sa matinding init. At pumailan lang yung ibang mga naapong bahagi ng katawan nito sa hangin. Mula noon, ay wala na talagang naglalakas loob na lumabas pa ng kanilang tahanan kapag gabi. Sa araw ay patuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Pero sa gabi, balot ng matinding takot at mga kababalagan ang kanilang buong nayon. At ang pagkamatay na iyon ng dalaga ay nadagdagan pa. Dalawa pa sa kanilang mga kanayon ang biglaang namatay. At kapwa may kagat sa leeg ang mga ito na sinipsip ang kanilang dugo. At kahit mabigat sa loob ng kanilang mga kaanak, sa takot at pag-aalala na baka matulad sa dalaga yung sapitin ng kanilang mga mahal sa buhay, ay kanila nang tinarakan ng mga ito ng tulos sa kaliwang dibdib. Kahoy ito na ang isang dulo ay pinatulis. At kanila pang dinadaganan ng mabigat tulad ng malalaking bato ang kanilang mga tawal. Tuwing gabi ay hindi napapanatag ang kanilang nayon. Nararamdaman nilang mayroon talagang gumagala. Hanggang sa may dumating sa kanilang baryo na isang matanda. Una pa lang nilang nakausap ito, ay naramdaman na nilang tila may kakaiba sa kanya. Nagtanong ito sa kanila kung mayroon pa silang nararamdamang kakaiba tuwing gabi. Kung kaya, kanila nang ikinuwento sa matanda yung mga nangyari sa kanilang nayon. At sinabi nito na sa tamang lugar na nga siya. Inayuhan sila ng matanda na maglagay ng mga bawang sa palibot ng kanilang mga bahay. At dalasan ang ginagawang
pananalangin. Dahil lumaharap umano ang kanilang nayon sa isang malaking peligro na noon pa lang daw nila mararanasan. Pinalabas din niya sila ng mga bagay na yari sa pilak. Sinabi niya huwag na nilang panghinayangan niyon. Nagduda naman ang iba sa kanila sa matanda at sinabing nais lamang silang lokohin at pagnakawan ito. Pero nagulat sila pagkat nang makarating sa matanda ang ganong uri ng mga pananalita ay kanyang sinabi na bibilihin niya at papalitan ng ginto ang kanilang mga pilak. At sa gitna nga ng kanilang pagpupulong ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nang ihagis ng matanda ang isang supot na yari sa tela at tumambat sa kanila ang maraming gintong barya. Itinuro sa kanila ng matanda na yung pilak ay mabisang pangontra sa mga nilalang na kasalukuyang nagkakalat ng lagi sa kanilang baryo. Sabi po ng tatay ko, malaki ang naging papel ng matanda doon sa kanilang nayon. Tinulungan sila nito sa mga dapat nilang gawin para malabanan yung ginagawang pag-asik ng lagim doon sa kanila. Naging matyaga sila sa pagsasabi ng mga bigkis-bigkis na bawang sa palibot ng kanilang mga bahay. At yung panday sa kanilang lugar ay ginawan sila ng mga kutsilyo yari sa pilak. Ganon din yung pinakadulo ng kanilang mga sibat. Ang buong umaga nila ay kanilang inilalaan sa paggawa ng kanilang mga gawain sa araw-araw. Habang yung mga oras naman nila matapos makakain ng tanghalian hanggang sa hapon ay kanila namang inilalaan sa paggawa ng kanilang magiging pinakakampo. Sabi kasi ng matanda, malakas ang kanyang kutob na may mangyayari malaking paglusob doon sa kanilang nayon. Nasaksihan na raw niyang mangyari iyon minsan at nakakakilabot umano ang naging resulta noon. Isang araw, may dumating sa kanilang nayon. Tsuhin iyon ni Tatay Mandi. Bali kapatid siya ng kanyang ama. At kasama nito ang buo niyang mag-anak. Masamang balita ang hatid nito sa kanila. Sinasalakay umano ang baryo nila tuwing gabi ng mga tao umano tila walang kamatayan. Yan yung kanyang naging paglalarawan sa mga ito. Wala siyang kamali-malay na alam na rin nila tatay ang tungkol sa bagay na iyon. At nang makita niya ang mga bawang na nakasabit sa bawat bahay ay nagtaka siya kung para saan ang mga iyon. Ang buong akala pangaraw niya ay nagbago na ng patron ang nayo nila tatay at bawang na ang siyang ginagamit nilang dekorasyon kapag pista. Napagkamalan niyang magdaraos ng pista ang baryo nila tatay. Ipinaliwanag naman nila sa kanya kung para saan yung mga bawang na yon. At ipinakita rin nila yung kanilang mga kutsilyo na yari sa pilak. Sinabi din nila sa kanya na mabisang panlaban niyon sa mga nilalang na sumasalakay sa kanila. Na ang tawag nila noon sa mga ito ay masasamang espiritu. Mga masasamang espiritu na pumapasok sa katawan ng tao at nakukulong roon. Yan ang kanilang paniniwala noon. Pero ipinaliwanag sa kanila ng matanda kung ano talaga ang mga ito. Nagmula pa umano sa kontinente ng Europa ang pinag-ugatan ng mga ito. Kung anong bansa ay hindi na tinukoy pa ng matanda.
Sila ay mga itinuturing na mga taong isinumpa at sila ay tinatawag na mga vampira. Ng kanilang mga dugo ay may kaakibat na sakit, isang uri ng sakit na mas matindi pa sa peste o salot, pagkat lubang nakakahawa ang sakit na ito kapag humalo na sa dugo ng kanilang mga biktima. Ayon pa sa matanda, ilang taon na niyang sinusundan ng lalaki. Halos buong buhay niya ay iginugol na niya para doon, para maipagiganti niya ang kanyang asawa at 2 anak. Pagpapatuloy pa ng matanda, halos magkaedad lang umano sila ng lalaki na iyon nang dumating ito sa kanilang probinsya at ginawang pagkain ang kanyang mga kanayon, kabilang na ang kanyang mag-anak. Pero ang nasabing lalaki ay hindi umano tumatanda. Sa bawat paglipas ng taon ay nananatili itong malakas at bata. Minsan na raw siyang inalo na mapabilang sa kanila, at hindi na rin daw sana siya tumanda pa. Ngunit mariin niyang tinanggihan niyon dahil isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang maipagiganti ang kanyang pamilya at bigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Pero hindi umano naging madali ang lahat. Ilang beses na rin daw niyang nalampasan ang kamatayan sa kamay nung itinuturing niyang mortal na kaaway. Ilang beses na siyang nabingit sa kamatayan. May ilang pagkakataon na rin na nabigyan siya ng tsansa para tapusin ang lalaki. Pero paulit-ulit din siyang nabigo, hanggang sa umabot na nga siya sa nayon nila tatay at may edad na ito. Pero kaya pa naman niya ang kanyang katawan. Ngunit kumpara doon sa mistisong lalaki na iyon, ay malaki ang kanilang pagkakaiba. Idagdag pa na marami din palang iyong kakayahan, sabi ng matanda. Pero patuloy daw siyang aasa at magbabaka sakali na hindi susuko hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Doon palang naging malinaw ang lahat kanila tatay. Naunawaan na nila kung bakit gano'n na lang kapursigido yung matanda. At kahit paano ay nagkaideya na sila tungkol sa mga nilalang na kakaharapin nila, maging ang pinagmulan ng mga ito. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang kutob. May magaganap ng malaking paglusob doon sa nayon nila tatay, dahil umaatake din pala ito sa ibang lugar at nagsisimula ng magparami ng kanyang kampon. Dahil doon ay parang nakikipag-abulan sila sa oras, kung kaya minadali nila at sinikap na matapos na kaagad yung kanilang magiging kuta. Naisip kasi ng matanda na mas magiging mabisa at epektibo sila kung magsasama-sama. Magiging madali para sa kanilang mga kalaban kung nasa kanya-kanya silang pamamahay kapag lumusob na ang mga ito. Kaya masinsin nilang tinayuan ng mga pinutol na kahoy yung paligid noon at binarikadahan nila ng mga matutulis na kahoy ang palibot ng kanilang magiging muog. Sinabitan din nila ng mga bawang ang bawat poste noon. Sa loob ay mayroon silang nakahandang mga mahabang sibat na yari sa kawayan. Nagtalaga sila ng ilang kalalakihan na siya namang magbabantay at magbibigay ng hudyat sa pagdating ng kalaban. Pumupwesto ang mga ito sa mataas na puno
na nakatayo malapit sa kanilang kuta. Sa araw ay isinasagawa nila ang kanilang mga gawain at normal na namumuhay sa kanya-kanyang tahanan. Pero bago pa simulang kumalat ang dilim, ay pumapasok na sila isa-isa sa kanilang pinakakampo. Kanya-kanya na silang hawak ng armas at pupunta na sa kanilang mga pwesto. Kahit puno ng takot at pangamba, ay nagagawa pa rin nilang mapanatag ang kanilang mga sarili. Doon ay nagsasalo-salo sila at tila ba mayroong okasyon sa bawat gabi, pagkat magkakasama silang kumakain dahil na rin sa kanilang mga iniambag na produkto ng kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Mabilis na lumipas ang mga araw at gabi. Mag-iisang buwan na ganon ang kanilang sitwasyon. Ang iba nga sa kanila ay unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa at naniniwalang wala ng pag-ataking magaganap. Ang iba naman ay umaangal na, pagkat sinasamantala lang daw ng iba nilang panayon ang sitwasyon para malibre sa gabi-gabing pagkain ng hapunan. Ipinaunawa sa kanila ng matanda, maging ng mga magulang ni tatay, na hindi marapat na mag-isip sila ng ganon. Dagdag pa ng matanda, may posibilidad na umatake ito sa panahong hindi nila inaasahan. Ngunit kahit anong pigil nila ay hindi nagpaawat ang mga ito. Kanila pa rin sinunod ang gusto at lumabas ng kanilang muhog at bumalik sa kanilang mga tahanan. Makaraan ng ilang oras ay nagulantang silang lahat nang makarinig sila ng mga nakakakilabot na sigawan. Nagkagulo sila. Nakariri-mari ang kanilang mga pagsigaw. Gustuin man nila silang tulungan, ay huli na ang lahat at lubayong delikado, pagkat di nila alam kung gaano karami ang naroon at kung saan aatake ang mga ito. 3 pamilya kaagad ang nabawas sa kanila nung gabing iyon. Pero naging isa iyong matinding babala para sa kanilang lahat na mga natira. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, ay nagmamadali silang lumabas. Lalo na yung mga kamag-anak ng 3 pamilyang nasawi noong nagdaang gabi. Nais nila silang bigyan ng maayos na libing at siguraduhin hindi na sila muling mabubuhay pa at makakasama sa dumaraming bilang ng mga vampira. Maya-maya pa ay nagsimula ng balutin ng lungkot at paghihinagpis ang buong nayon dahil sa kanilang mga pagtangis. Pero bigla naman iyong napalitan ng mga nakakatakot na sigaw at nagkagulong muli, dahil bigla na lamang pumangon ang mga ito at sila ay inatake. Mabilis namang kumilos ang mga kalalakihan at napilitan na silang tusukin ang mga ito. Pero 2 sa mga kamag-anak ng mga ito ang nakagat. At dahil sa pag-aalala nila na baka bigla na ring magbago agad ang mga ito, ay kanila nang ginawa kung ano ang dapat, kahit palabag iyon sa kanilang kalooban. Ang mga anak naman ng 3 pamilyang nahawaan ay nagtatakbo palabas dahil sa takot. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay napahiyaw na ang mga ito nang magsimula ng masunog ang kanilang mga balat dahil sa sikat ng araw. Kitang-kita ng lahat ng naroon kung paano nalapnos ang kanilang mga balat. Maging ang kanilang mga buhok ay nasunog at sila ay nangakalbo.
at tuluyan na silang bumagsak sa lupa nang hindi na nila iyon nakayanan. Ilang sandali pa ay tuluyan na silang naging abo. Sabi ng matanda, iyon ang kanilang sumpa. Kung may kalakasan sila, ay mayroon din naman silang kahinaan. Natulala ang lahat ng mga taong nakasaksi noon. Halos hindi sila makapaniwala. Ang iba sa kanila ay napabulalas pa na mas nanaisin na nilang itlin ang sariling buhay kaysa maging vampira. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaisa silang lahat na suguri na ang malaking bahay. Nagkasundo sila na bakit pa nila hihintayin na silang atakihin at maging pagkain ng mga ito. Kung kaya, dala ang kanilang mga armas, ay sumugod silang lahat. Nang dumating sila doon, ay nagulat pa sila pagkat kahit saan nila ibalik ang kanilang paningin, ay may nakikita silang nakahiga. Tuluyan nang dumami sa bilang ang mga ito. Kung kaya, kanila nang sinamantala ang pagkakataon habang ang mga ito ay natutulog pa at namamahinga. Kanila nang binuksan ang dalawang malalaking galon ng petrolyo. Agad na umalingasaw ang matapang na amoy noon. Binuhusan na nila ang palibot ng malaking bahay at nilagyan din nila iyon ang dala nilang mga panggatong. Maging ang mga natutulog na vampira ay kanila ding sinapuyan noong nasabing likido. Bago pa magising at magkamali ang mga ito, dahil sa ginawa nilang pagbuho sa kanila, ay huli na ang lahat. Mabilis na nilang sinigaan sila at agad na nagliyab. Yung mga nagagawa pang makalabas ay kanila namang tinatarakan ng kawayan sa kanilang kaliwang dibdib. At nagulat sila nang bigla silang makakita ng isang kumpol ng napakaraming paniki na lumabas mula sa nasusunog na bahay. Matapos iyon, magmula noon ay hindi na naulit pa yung ganong mga pangyayari doon sa kanilang lugar, na numbalik ito sa dati nitong katahimikan. Pero lumisan ang matanda na mabigat pa rin ang kanyang loob, pagkat para sa kanya ay hindi pa rin niya naipagganti ang kanyang pamilya. Gusto ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsan po akong mayaya ng isang kaibigan sa may timugang bahagi ng Luzon. Isinama niya ako doon upang magbakasyon ng ilang araw. At dahil sa wala naman akong ibang pinagkakaabala noon, kung kaya sumama naman ako. Lalo na at tanging pamasahe lang umano ang kailangan kong ihanda, at sagot na niya ang lahat. Yung lugar na pinuntahan namin ay malayo sa bayan at mabibilang lamang talaga ang mga bahay na aming dinaanan papunta sa bahay ng kamag-anak niya. Kaya daw iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang magbakasyon nung mga panahong iyon doon, pagkat maganda ang lugar at tahimik. Nagkaproblema kasi si Bong at kanyang nobya. Bali kakahiwalay lang nila nung mga panahong iyon. Nang dumating kami doon ay wala naman akong napansing kakaiba. Kaya nga hindi ko akalaing makakaranas ako ng nakakatakot na pangyayari
sa pagsama ko sa kanya. Bali iyon ang pangalawang beses pa lang na pagpunta niya rin doon sa lugar. At habang bumabiyahe pa lang kami, ay panay ang kwento niya na maganda umano doon sa lugar at tahimik. Wala naman siyang nabanggit sa akin na anumang masama tungkol doon sa lugar na aming pupuntahan. Kaya nung unang gabi namin doon, ay kampante ako habang kami ay nag-iinuman ni Bong kasama ang tsuhin niya. Nang mga mag-aalas 11 na, ay bigla na lang kami nakarinig ng mga pag-alulong. Nakakakilabot talaga yung tunog na iyon. At hindi talaga namin basta pinalampas. Napabulalas talaga kami at amin iyong pinansin. Bigla namang napatayo ang tsuhin ni Bong at mabilis nitong iginala ang paningin sa paligid. Nabigla pa nga kami magkaibigan sa naging reaksyon nito. Seryoso ito na tinitingnan mabuti ang aming kapaligiran. Kaya biglang napatanong si Bong sa kanyang tsuhin kung ano daw iyon. Sabi nito, kapag umaalulong kasi ang aso, ay nagbabadya ito ng isang masamang pangyayari. Dagdag na saad pa nito, nung mga nagdaang araw kasi ay napabalitang mayroong gumagalang aswang doon sa kanilang bayan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kung kaya tinanong ko ito at inulit ang kanyang mga sinabi. Sumagot ito at sinabing oo. May gumagala umanong aswang sa kanilang lugar. At totoo umano ang mga aswang. Gusto ko pa sanang matawa noong mga sandaling iyon pero nirespeto ko na lang yung kanyang paniniwala. Simulat sa pulpo kasi ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalagan at aswang. Kahit sa mga albularyo ay hindi rin ako naniniwala. At para sa akin ay namimera lamang ang mga ito. Iyan ang matibay na paniniwala ko dati. Base na rin kasi sa mga nakikita at nasasaksihan ko. Nang tumigil yung pag-alulong ng mga aso, ay naupo na rin ang tsuhin ni Bong. At itinuloy namin yung aming pag-iinuman. Pero hindi na kami tulad nung simula na masaya nagkukwentuhan. Tahimik na lang kami at halos walang may gusto na unang magsalita. Hanggang sa namalaya na lang namin na malapit na naming maubos yung aming iniinom. Nang bigla na lang may mabilis na dumaan sa aming uluhan. Ramdam na ramdam ko yung malakas na hangin na dala noon. At nang mapatingala akong bigla ay kitang-kita ko ang tila malaking payong na naghahalo ang itim at kayumangging kulay na may bahaging nangingintap. Malapad iyon at napakabilis na sa isang iglap ay hindi na namin iyon nakita pa. Dahil doon ay kaagad kaming napatayo at nanakbo ng mabilis papasok ng bahay. Dumiretso naman ang tsuhin ni Bong sa kanilang silid at paglabas nito ay may hawak-hawak na parang latigo. Nalaman ko nung huli na iyon pala yung tinatawag na buntot pagi. Doon pa lang ako nakakita ng ganon sa unang pagkakataon. Lumabas ito ng kanilang bahay. Sumunod naman kami ni Bong pero sumilip lang kami sa may pinto. Nakita naming nagpunta ito sa harapan ng isang malaking puno at mayroon siyang sinisilip doon. Makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang itong nagsalita ng malakas na tila ba mayroon siyang hinahamon. Pilit niya itong pinabababa na habang ginagawa niya iyon ay patuloy niyang inihahampas yung hawak niyang buntot pagi. Napakalakas ng tunog noon at parang nakakangilo.
hanggang sa may bigla na lang lumipad mula doon sa puno, na nakita pa nga naming lumundo talaga ang mga sanga noon. Kung kaya sigurado akong hindi lang yun basta ibon o di kaya'y karaniwang paniki, dahil sa napakalaki noon at napakabigat para sa isang karaniwang hayop na mayroong pakpak. Dahil naman sa pangyayaring iyon, yung plano ni Bong na magbakasyon kami doon nang kahit paano sana ay mga 5 araw ay hindi na natuloy. Dahil kinabukasan din ay umuwi na kami sa payo na rin ng kanyang tiyuhin. Gusto ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung 2 kong nakakatakot na karanasan nung ako ay dalaga pa at kasalukuyan nagtatrabaho noon sa isang malaking pabrika sa Taguig. Nung mga panahon pong iyon ay malawak pa yung mga bakanting lote at lubhang madilim yung aming mga dinaraanan. Minsan, nang pauwi na ako galing sa trabaho, ay masaya kaming nagkukwentuhan sa daan ng ilan kong mga kasama, hanggang sa maiwan ako at mag-isa na lang na naglalakad. At dahil nga sa medyo madilim yung daan, kung kaya dire-diretso ako at walang lingon-lingon kong tinaaki yon, nang bigla akong makasalubong ng isang magbabalot. At dahil sa mahilig akong kumain ng balot, kung kaya naisipan kong bumili na muna. Huminto naman yung lalaki at pinagbilan ako. Nang iabot niya sa akin yung 2 piraso ng balot na binili ko, nang aking tingnan iyon sa supot na kanyang pinaglagyan, ay napansin kong maliit yung isa. Kung kaya wala sa isip ko na ibinalik ko iyon sa kanyang basket at pumili ako ng malaki. Gusto ko kasi ay malaki ang sisiw. Iniwas pa niya yung kanyang basket pero huli na ang lahat. Naiangat ko na yung telang nakatakip doon at dadampot na sana ako ng isa, nang biglang magulat din ako mismo sa aking nakita. Mabilis kong hinugot yung aking kamay mula doon sa basket at napaatras. Napasigaw talaga ako ng malakas at nagtatakbo ako. Lalo na nang mapatingin din ako sa lalaki at kitang-kita ko na biglang nag-iba ang mukha nito. Galit na galit siya. Habang mabilis akong lumalayo ay naluluha na ako dahil sa nakakatakot kong karanasan na iyon. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko at talagang kumakalabog ang aking dibdib. Dahil kitang-kita ng 2 mata ko ang isang muka na naroon sa loob ng basket. Sa itsura pa lang ng muka ay masasabi kong may edad na iyon. Kulubot na nga ang ibang bahagi noon at hindi iyon normal. May kapansanan yung muka na aking nakita at nagulat din ito. Pero parang hindi iyon nakakapagsalita, dahil sa wala naman akong narinig o lumabas na kahit ano mula sa kanyang bibig. Ang isa pang nakakatakot na naranasan ko ay nang malipat naman ako ng tirahan at nagawi ako sa may bandang Fairview. Tulad sa dati kong pinapasukan, ay may kadiliman din yung kalye na aking nilalakaran noon. Idagdag pa na usong-uso ng mga panahong iyon ang brownout. At mas mahaba ang nilalakad ko kaysa sa dati kong pinapasukan. Gustuhin ko mang sumakay ay wala namang pumapasada papasok doon sa pabrika na aming pinapasukan. Ang tricycle naman ay bihira ding magawi doon at may kamahalan. Kaya upang makatipid na rin ay akin na lamang iyong nilalakad. Minsan na naglalakad ako pa uwi pagkagaling ko ng trabaho
ay may napansin akong isang tao na naroon sa may bakanting lote. Madamo ang lugar na iyon at may mga nagtataasan pang mga talahib. Mayroon ding tumpok ng basura doon at doon ko nakita yung tao na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Pero nasa isip ko na noong mga sandaling iyon na marahil ay isa itong pulubi o taong grasa at kumakain ng mga pagkaing tira-tira na kanyang nakita doon sa basurahan. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglakad. Ngunit nang unti-unti ko na siyang malalampasan, ay doon na ako nagimbal. Nang sulyapan ko ito at tapunan ng mabilis na tingin, nakita kong puno ng dugo ang palibot ng bibig nito. At may tilamsik pa ng dugo maging ang kanyang muka. At nagalit ito nang akin siyang mapansin. Halos hindi ako makapaniwala nang makita ko kung ano yung kanyang nilalantakan. Halos himatay na ako sa sobrang kaba ko noon. Tumakbo ako at nang minsan pa akong mapasulap sa kanya, ay nakita kong lumipat ito ng pwesto at nagpunta dun sa mas masukal na bahagi. Kitang-kita ko talaga na isa iyong braso ng tao. Simula po noon ay hindi na po talaga ako nag-overtime pa. Tuwing sasabihan ako ng aking bisor ay tinatanggihan ko ito at pinapakiusapan. Kung ano-ano ng pagdadahilan ang sinasabi ko sa kanya para wag lang niya akong pag-overtimein. Bali matagal na rin po itong nangyari at personal ko po itong karanasan. Naganap po ito sa probinsya ng isa naming barkada. Nang minsan po kasing magkayayang kami mag-inuman sa bahay ng isa naming kaibigan, ay napag-usapan ang tungkol sa mga hiking at nature trippings namin noon. At sinabi nilang namimiss na raw nila yung mga ganong uri ng adventure. Kaya ito namang isang barkada namin ay agad na ipinita yung probinsya nila. Sinabi niya sa aming maganda ang lugar ng mama niya at marami rin daw kaming makikilalang magaganda na taga roon. Pagyayabang pa niya sa amin, marami kaming maaaring puntahan at gawin sa lugar ng mama niya. Kung kaya nainganyo naman kami. Pero ang isa sa talagang nagustuhan namin kung bakit itinuloy namin yung balak namin iyon ay dahil sa tawid dagat kasi yung probinsya ng mama niya. At gusto namin yon dahil sa unang pagkakataon ay makakaranas kami na makarating sa malayong lugar. Natawid dagat pa talaga. Kaya nagkasundo ang buong tropa namin kung kailan kami babiyahe. Pinag-isipan at pinlano na rin namin yung mga gagawin namin pagdating doon. Na habang pinag-uusapan pa lang namin ay talaga namang excited na kaming lahat. At mabilis ngang lumipas ang mga araw. Madaling araw pa lang ay nakahanda na ang mga dadaling ko. At mga pasado 8:00 ay umalis na ako ng bahay. Nang mga 9:00 na ng umaga ay nagkita-kita na kami sa paborito naming tagpuan. At magkakasama na kami nagpunta
doon sa terminal ng bus. Halos kaming lahat ay hindi pa nakakasakay ng barko. Maliban kay Ren. Dahil nakapagbakasyon na siyang minsan doon, kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. 6 kaming lahat noon at puro kami mga lalaki. Dahil napagkasunduan naming huwag magsama ng GF. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe namin sa bus. Pagdating namin sa pier, ay nagulat talaga kami sa dami ng mga taong naroon. Di namin inaasahan ang tagpong iyon. Hindi namin kasi naisip na bakasyon nga pala at siguradong marami ang mga uuwi. At gano'n na nga ang nangyari. Kahit saan namin ibaling yung aming mga paningin, ay nakikita namin ang mga taong nag-uumpukan. Kanya-kanya ng pwesto hanggang sa labas ng terminal at waiting area. At ang malala pa, nang magpunta na kami doon sa bilihan ng tiket, ay para kaming sinabuyan ng malamig na tubig. Nang maabutan namin yung kahera na isinasara na yung bintana ng pwesto niya, pagkat wala na raw tiket, ubos na. Nanlumo talaga kami nang aming marinig iyon. Parang di talaga namin matanggap na mapupurnada yung aming lakad. Nasirang lahat yung mga plano namin. Bagsak yung mga balikat naming tumalikod at bigla kaming nawalan ng gana. Pero biglang may naisip si Ren at sinabing wag na lang daw kami umuwi at doon na lang muna kami sa pier. Hintay na lang daw namin yung sunod na biyahe. Pero nang magtanong naman kami kung kailan ang sunod na biyahe, ay nalaman naming sa makalawa pa. Kaya nag-usap-usap muli kami. At ang napagpasya namin ay ang maghintay na kami ay hindi na muna uuwi sa amin. Kahit masama ang mga loob namin at malungkot, ay naghanap kami ng makakainan. Naramdaman na rin kasi naming umaakalam na ang aming mga sikmura. Mag-aalas 2 na rin kasi nung mga oras na yon. Pagkatapos kumain, ay bumalik na rin kami sa loob at humanap ng magandang mapopwestuhan. Makalipas ang ilang oras, ay narinig naming isa-isa ng pinapaakyat yung mga pasahero sa kani-kanilang mga barkong dapat nasakyan. Muli kaming nakaramdam ng lungkot. Inggit na inggit talaga kami sa kanila. Hanggang sa may biglang lumapit sa amin na isang lalaki at inalok kami nito ng tiket. Yun nga lang, ang presyo ng tiket niya ay higit sa doble ang halaga. Na ganun palang style ng iba. Na kapag alam nilang marami ang uuwi at magkakaubusan ng tiket, ay bumibili na sila ng marami. At pagkatapos, ay iaalok sa aming mga naubusan at sa mga chance passenger. Na higit doble na ang presyo. Natatandaan kong nasa kulang-kulang 400 lang nung mga panahong iyon ang halaga ng tiket. Pauwi kanila rin. Pero ibinibenta niya sa amin iyon ng 800 piso bawat isa. At dahil sa kagustuhan namin makaalis na, kung kaya naman napilitan na rin kami. Ayos lang rin naman naisip namin dahil may mga budget naman talaga kami. At gusto na talaga naming makaalis. At nang sa ganon, ay hindi mapurnada yung mga plano namin. At nang banggitin na yung pangalan ng barko namin, ay natuwa kami. Pinapasakay na yung mga pasahero.
Pero agad ding napawi yung saya namin. Dahil lang mag-umpisa ng kumilos yung mga pasahero ng barko namin, ay nakita naming napakarami pala. At nakikinita-kinita na naming talagang overloaded yung barko. Sabi pa ni Ren, napansin niyang walang nakalagay na numero ng teras sa mga tiket namin, na nangangahulugan umano iyon na wala kaming higaan. Napakamot kami nang hindi makati, dahil parang puro kamalasa na lang yung inabot namin. Namuntik kaming hindi makasakay ng barko. Tapos na magkaroon naman ng tsansa, ay napamahal naman kami sa tiket. Tapos ang sunod namang naging problema namin ay wala kaming higaan. Pero muling nasolusyonan yung problema naming iyon nang may isang batang lalaki na pinagbentahan kami ng box ng sigarilyo, at yun umano ang pwede naming gawing higaan. Nangiti kami at natuwa sa bata. Magandang ideya yon, sabi pa namin. Wala namang problema dahil bagaman may kaya ang mga kaibigan ko, ay cowboy naman ang mga ito at wala silang kaarte-arte sa katawan. Nagusto pa nga sana silang ihatid ng mga magulang, pero mas ninais nilang mag-public transport at sumakay ng bus. Nang nasa barko na kami, ang sunod naman naming naging problema ay yung mapupwestuhan at malalatagan nung binili naming mga karton. Kahit sa daanan kasi ay may mga nakalatag na. Halos wala na nga talagang madaanan sa dami ng mga pasahero at mga bagahe. Hanggang sa makarating kami sa pinaka-itaas ng barko. Doon kami nakakita ng pwede naming malatagan. Iniayos namin yung aming mga dala at pinatungan yung karton para hindi ito liparin. Hanggang sa biglang nagkarami na yung mga tao doon. Maganda kasi ang pwesto doon para dumungaw. At di nga nagtagal, ay narinig na namin na pinapababa na yung mga nagatid pagkat aalis na yung barko. Natuwa kami dahil yun talaga yung hinihintay namin. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig na naming pinaandar na yung makina ng barko at nagsimula na rin itong gumalaw. Kaya napatayo kaming magkakaibigan at nagpunta sa may gilid para tingnan yung pagmaniobra nito. Maya-maya ay may dalawang babae na kasing edad namin na biglang dumating at nakitingin din. Naagaw talaga nilang dalawa yung atensyon naming magkakaibigan. At habang pinagmamasdan namin sila, ay napansin naming pareho pala silang maganda. At nagulat na lang kami nang biglang nagpakilala sa kanila si Carlo. Sa bagay, malakas kasi talaga ang loob nito. At siya ang pinaka-starter talaga ng grupo. At basta mga ganong pagkakataon, ay hindi talaga nito pinapalagpas. Mabilis na inilahad ni Carlo yung isa niyang kamay sa kanila. At nagulat kami nang makipagkamay naman sila at nakipagkilala. Narinig at nalaman namin yung kanilang mga pangalan. Si Christina at si Mirasol. At sila ay magkapatid. Kaya isa-isa na rin kaming nagpakilala. Nanatili pa sila doon ng ilang sandali at nakipagkwentuhan. At nang magpaalam na sila, ay nagpasalamat kami. At sinabi naming nagagalak kaming sila ay makilala. Nang mga bandang 8:00 pasado na ng gabi, ay napagkasunduan naming bumili na ng pagkain sa may kantin ng barko.
Pero inabutan ng halos 2 oras yung dalawa naming kaibigan bago nakabili at nakabalik. At noon lang namin nalamang ang ginaw pala doon sa parteng iyon ng barko. Napakalakas ng hangin. Maya-maya ay bigla na lang akong nakaramdam ng kalabit. At nang mapalingon ako, ay nakita ko yung magkapatid. Pagdaan nila sa amin, ay agad namin silang binati. Gumanti naman sila at ngumiti sa amin. Muli sila nagpunta doon sa may gilid ng barko at pinagmasdan yung paligid. Kaya minadali namin yung aming kinakain at halos mag-unahan papunta kanila Christina. Hindi naman na sila nailang pa sa amin at nakipag-usap. Nang malaman nilang kaming 5 ay yung pala yung unang beses na makakarating doon sa probinsya nila, ay niyaya nila kami na pumasyal daw sa bahay nila. Sabi pa ng dalawa, tamang-tama umano, pagkat magdaraos ng kaarawan yung nanay nila, makaraan lang ang 2 araw. Natuwa naman kami at tinanong pa nga namin sila kung ayos lang ba talaga kung kami ay pumunta. Sinabi naman nilang oo, wala naman daw problema. Kaya nangako kami sa kanilang dalawa na kami ay pupunta. At tinuruan nila kami kung papaano makakapunta sa kanila. Ibinigay nila sa amin yung direksyon, maging yung mga cellphone number nila. Kinuha din nila yung mga number naming magkakaibigan. Makaraan ng halos 1 oras nilang pakikipagkwentuhan sa amin, ay nagpaalam na rin sila sa amin at bumaba na. Bumalik naman kami sa pwesto namin at natulog na. Napasarap ang tulog ko noong mga oras na yon dahil na rin sa lakas ng hangin at napaka-presko talaga. Kaya ang lalim at ang himbing ng pagkakatulog ko, na nagising na lang ako nang gisingin ako ng mga kaibigan ko sapagkat nasa pier na daw kami. At pagbangon ko ay nakita ko ngang bumababa na ang ibang pasahero mula doon sa barko. Sa tuwa ko ay lumapit ako sa gilid ng barko at masayang pinagmasdan yung mga taong nasa baba. Ang bigla na lang tumunog ang sipi ko. Kaya naisip kong may signal na pala. Nang nasa kalagitnaan kasi kami ng biyahe ay walang signal. Nang buksan ko yung aking cellphone ay medyo nagulat pa ako. Nang malaman ko kung sino yung nag-text, si Christina. Tahimik ko lang yung binasa at kahit masaya ko ay hindi talaga ako nag-react. Ayoko kasing malaman ng mga kaibigan ko na kanya akong itinext. Tumingin lang ako sa baba at nakita ko nga siyang naroon, nakasama yung ate niyang si Mirasol at iba pa nila mga kasama. Yun kasi yung sabi niya sa akin sa text. At kumakaway-kaway pa ito. Pinakiramdaman ko yung mga kaibigan ko. Napansin kong wala silang na-receive na text. At para hindi halata, ay tinawag ko na lang sila at itinuro ko sila Mirasol. Hinayaan na lang muna namin yung ibang mga pasahero na makababa. Naisip naming mahirap naman kung makikipag-unahan pa kami at makikipagsiksikan. Kaya naghintay na lang kami. Total, wala naman kaming hinahabol na oras. Hindi naman kami nagmamadali. Kaya hinintay na lang muna naming lumuwag. Hanggang sa nakita naming sumakay na sila Christina ng isang mahabang jeep. Nagsindi na lang muna kami ng sigarilyo habang naghihintay. Bigla naming napag-usapan ang gagawing pagpunta kanila Mirasol at Christina. Nang buksan niya rin
ang usapan tungkol doon. Napansin kong excited silang lahat at ganun din naman ang nararamdaman ko. Lalo pa nga at tinext ako ni Christina na para sa akin ay may ibig sabihin yon. Sa aming lahat ba naman, bakit ako lang ang itinext niya? Kaya natuwa ako. At pinansin pa nga ako ni Carlo. Sinabi niyang bakit raw ang saya-saya ko na halos umabot sa magkabilang tenga yung pagkakangiti ko. Buti na lang at mabilis akong nakaisip ng maisasagot. Sinabi ko na lang na masaya ako dahil sa nakarating na kami doon. At yung kako ang unang pagkakataon na makakarating ako sa isang malayong lugar at tawid dagat pa. Sabay siya naman ang tinanong ko na kung hindi ba siya masaya na kami ay nakarating na. Mabilis naman itong sumagot at sinabing siyempre natutuwa siya at masaya. Nang halos wala ng mga pasahero ay bumaba na rin kami. Muntik pa nga kaming maubusan ng masasakyan dahil sa ginawa na yung pagpapauna sa mga pasahero. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe namin sa jeep. Gutom na kami nang dumating sa bahay ng lola ni Ren. At nagulat talaga sila dahil hindi man lang pala nagpasabi ang kanyang apo. Kaya tiniis pa namin yung gutom na aming nararamdaman pagkat naghintay pa kami ng luto nila. Pagkatapos makakain ay nagpahinga kami. Ikinuwento ni Ren sa isang pinsan niya na may nakilala kami sa barko at pinapupunta kami sa bahay nila sa Makalawa. Nabigla yung pinsan niya at agad itong tinanong kung saan yung lugar. Nang banggitin ni Ren yung pangalan ng lugar ay nagulat ito na nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Sinabi nito na delikado sa lugar na yon dahil pinaniniwala ang maraming pamilyang aswang ang naninirahan doon. Bigla naman akong napatingin sa pinsan ni Ren at kinilabutan. Habang yung tatlo pa namin mga kaibigan ay nakita kong parang gusto pa nilang matawa dahil hindi sila naniniwala sa mga aswang. Pinakiusapan ni Ren yung pinsan niya na kung maaari ay wag na lang sasabihin kahit kanino na pupunta kami sa lugar na yon, lalong-lalo na raw sa lola nila. Napailing naman ang pinsan niya at sinabi sa kanyang siguraduhin lang daw niya at kami ay mag-ingat. Pero hindi nila sineryoso yung mga sinabing iyon ng pinsan ni Ren. Ngunit hindi ako. Dahil noon pa man ay may naririnig na akong mga kwento mula sa nanay ko. At sinabi niya sa aking totoo ang mga aswang. Dahil nakaranas na rin sila ng hindi maganda sa kamay ng mga ito doon sa kanilang probinsya. Tulad ng napag-usapan namin, nag-hiking kami at naligo sa ilog. Pero sa bawat ginagawa namin ay madalas na napag-uusapan yung magkapatid. At halatang excited silang pumunta sa bahay ng mga ito at makita silang muli. Pero mula nang dumating kami sa bahay ng lola ni Ren ay hindi na ako muling nakatanggap pa ng text mula kay Christina. Bagay na ipinagtaka ko. Naisip ko na lang na baka masyado lang akong naging assuming. Mabilis na lumipas yung 2 araw at sumapit na yung araw ng pagpunta namin doon sa bahay nila Christina. Ang paalam ni Ren sa lola niya at tiyahin ay maliligo lang kami sa dagat. Wala silang kamalay-malay na pupunta kami sa lugar nila Christina at Mirasol na sinasabing pinamumugaran ng mga aswang. Nang bumabiyahe na kami, hindi namin akalain
na ganun pala kalayo iyon. Makailang ulit kaming nagbaba at panaog sa mga sasakyang pampasahero. At ang layo pa ng nilakad namin mula sa kalsada. Ang sabi kasi ng magkapatid, pagbaba namin sa kanto, ay ipagtanong lang daw namin ang bahay nila at ituturo na raw sa amin. Dahil kilala sila sa lugar at halos magkakamag-anak lang rin silang lahat. Nakakapagod yung ginawa naming paglalakad na iyon dahil puro paakyat. Para nga din kami nag-hiking. At nang dumating kami sa bahay nila, ay naabutan naming marami ng mga tao. At nakapagtataka dahil napansin kong bakit tila nauna pa yata sa amin yung napagtanungan namin sa may kalsada. Dahil doon ay iba na talaga yung naging pakiramdam ko. Lalo na yung mga kakaibang ikinikilos ng mga tao doon mula nang kami ay dumating. Na napapansin kong pasimple nila kaming tinititigan ng masama. Pero nakikita din naming masaya sila sa pagdating namin. Kaya ang weirdo talaga. Agad din naman kaming nilapitan nila Christina at Mirasol. Na kanila pa nga kaming kinamusta at tinanong kung kumusta naman yung naging biyahe namin. Sa mahinang tinig ay sinabi sa akin ni Christina na hindi raw siya nakapag-text dahil walang signal doon sa kanila. Pero alam daw niya at nararamdamang pupunta naman kami. Wala naman akong nasabi kundi ang mapatango na lang. Maya-maya ay may biglang dumungaw sa may bintana ng isang bahay at para itong bagong gising. Gulo-gulo kasi ang buhok nito na ang sama ng hilatyan ng mukha niya pero maganda siya. Sinabihan kami nito na hindi raw kami dapat nagpunta doon. Grabe din ito makatingin. Nasabi ko pa nga noon sa aking sarili, kung nakamamatay lang siguro yung titig, bumulagta na kaming lahat doon. Hindi nagtagal ay may bigla na lang humawak sa babae at pinigilan ito. Kanila itong ipinasok sa loob na dahil doon ay nakita naman naming nagpupumiglas yung babae at tila ba labag sa loob nito yung kanilang ginagawa. Kaya wala sa sariling nasabi naman ni Ren na baliw raw yata yung babae. Bigla namang sumagot si Mirasol at sinabing ate pala nila yon. Kaya biglang binawi ni Ren yung sinabi at humingi ng paumanin. Niyaya na nila kami na maupo sa gilid ng isang mahabang mesa para kumain. Na nasabi pa nga ng mga kaibigan ko na buti pa nga dahil gutom na rin kami nung mga oras na yon dahil sa haba ng aming naging biyahe. Paminsan-minsan ay napapalingon ako habang naglalakad kami palapit doon sa lamesa dahil parang nakatuong lahat ng mga paningin nila sa amin. At hindi nga ako nagkamali dahil lahat ng taong naroon na nakita ko ay mga nakatitig talaga sa amin na para bang nadikit na yata ang kanilang mga mata sa amin. At lalo akong kinabahan dahil dun sa mga lalaking nakita kong may mga sakong inihanda na may hawak na mga itak at parang nilalaro ng kanilang daliri yung talim noon na tila inaalam kung matalas na. May mga katabi rin silang lalaki na may hawak na kahoy na parang pamalo. At bakit may nakita akong 6 na tumpok ng mga kahoy na panggatong na gagawing siga at sila ay magkakasunod. At sa tapat ng bawat tumpok ng kahoy na yon ay may mga kawa na nakataob na siya yatang ilalagay doon. Nang nakaupo na kami
sa gilid ng mahabang mesa ay isa-isa na nilang inilagay doon yung mga pagkain. Na nagtaka talaga ako at nanlaki ang aking mga mata. Dahil parang mga damo at kung ano-anong halaman lang ang mga iyon na hindi ko talaga maintindihan noong mga oras na yon kung ganun ba talaga doon sa kanila o ako ay namamalikmata lamang. Hanggang sa kumuha na ang mga kaibigan ko at nakita kong sarap na sarap silang nilalantakan ang mga pagkain. Na iba yung mga pangalan ng ulam na binabanggit nila kaysa sa mga nakikita kong naroon sa mesa. Yung magkapatid naman ay sige lang ang abot ng mga sinasabi nilang ulam na sa paningin ko ay mga sari-saring damo at halaman lang, na mayroon pa nga doon na parang lupa lang na binasa at ginawang putik, na nakita kong sarap na sarap si Ren na kinakain niyon, na tumutulo pa nga iyon mula sa kanyang bibig. At nang mapansin nila akong hindi kumakain at nagtatakang nakamasid lang sa kanila, ay niyaya ako ng mga kaibigan ko at sinabihang kumain na. Nang mapatingin ako kay Christina ay nakita kong tahimik lang itong nakatitig ng masama sa akin. Nabigla akong nanibago sa kanya. Sinabi ko na lang sa kanila na wala pa akong gana. Sabi ko, ganun ako kapag pagod. Kaya kailangan ko pang magpahinga muna. At nang muli akong mapalingon, ay nakita kong wala na ron sa gilid ng bahay yung mga lalaking nakita kong may hawak na itak at pamalo. At dahan-dahan na silang lumalakad papunta sa amin. Kaya biglang pumilis ang pagtibok ng puso ko. Para akong biglang nanghina dahil sa sobrang kaba. Takot na takot ako. Nakulang na lang ay manginig ako at mapaihi. Dahil akala ko talaga ay katapusan ko na noon, habang yung mga kaibigan ko naman ay walang kamalay-malay at sarap na sarap lang sa pagkain. Nang bigla na lang may mga taong dumating. Nang mapatingin kami doon ay nakita ko kaagad yung pinsan ni Ren na nagpaalala sa amin. May mga kasama siya, marami sila, at mabilis kaming nilapitan. Inawat na rin nila yung mga kaibigan ko sa ginagawang pagkain ng mga ito. Sinabi nila sa mga taong naroon na sinusundo na nila kami at aalis na. Nagpasalamat pa nga sila dahil sa ginawang pagkumbida sa amin. Laking pasalamat ko talaga sa biglaang pagdating ng pinsan ni Ren at mga kasama nito, na hindi nga nito sinabi sa lola nila, pero nang malaman niyang desidido si Ren at kami napuntahan yung lugar nila Christina, ay sinabihan naman nito yung mga kaanak at kaibigan nila at kanila kaming sinundan. At di nga raw sila nagkamali sa masamang kutob, pagkat yung napuntahan namin ay pamilya talaga ng mga aswang. Nakabalik kami ng Maynila ng maayos at walang napahamak sa amin. Pero mula naman noon ay mas nagkaroon ako ng interes ukol sa mga kababalagan. Pinagyaman at pinag-usay ko pa yung munti kong kakayahan noon na makita yung mga hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Sa pagsasaliksik at pag-aaral ko sa ibang mga tao ay nagkapalad naman akong makaalam ng napakaraming mga bagay. Nadagdagan din ang mga kakayahan ko.